Magandang gabi sa inyong lahat, lalo-lalo na sa aking mga followers. Ah, so, Magsasalita lang ako tungkol kay Manny Pacquiao. So, nakita ko lang sa Facebook ba? Nakita ko sa Facebook na si Manny Pacquiao nagsalita sa harap ng maraming tao. So, sabi daw niya is itigil na daw yung pagsasamba ng mga Duterte dahil mga demonyo daw ang mga Duterte. So para sa akin, Manny Pacquiao, ako Manny Pacquiao, saludo ako sa iyo, no? Kasi isa kang sikat at isa kang napakagaling na boksidor sa buong kasaysayan ng boxing. Saludo ako sa iyo at sumikat yung Pilipinas dahil naging magaling ka sa pagboboxing. Pero against ako sa sinasabi mo na mga demonyo yung Duterte. Kasi kung para sa akin na opinion ko lang opinion ko, wala namang bawas sa opinion ko. Ang opinion ko sa akin, wala naman, hindi naman demonyo ang mga Duterte dahil may mga demonyo bang pinoprotektahan yung mga mamayang Pilipino. Kaya siguro nasabi mo Manny Pacquiao na mga demonyo ng Duterte dahil siguro na ano mo na maraming napatay na maraming napatay siya na mga tao sa panahon na naging presidente siya. Pero hindi naman pinatay ni Tatay Digong yung mga tao dahil mga ito tulad niya mga inosente, hindi man niya pinapatay. Actually, ang mga pulis ang pumatay. Kaya lang namatay kasi nga lalo na drug lord sa addict, no? Hindi walang matinong ano yan. Kapag addict na sabihin mo, oy, akin na nga shabu, bawal na. Oy, yung bat na nawibenta na shabu. Hindi mo makausap na matino yan, lalo na pag addict. Alam ko, advance mag-isip yan. So yung mga namamatay, yung ibang namamatay ng mga inosente, hindi utos ni Tatay Digong yan na patayin yung mga inosente. Alam nyo, ako may kapatid akong pulis, no? Ang sabi sa akin ng kapatid ko na pulis, sa panahon daw ni Tatay Digong nang presidente siya, meron daw siyang panukala na sa loob ng 6 months ang mga pulis kapag walang nahuling adik at saka drug lord, ililipat sa mga critical area. So halimbawa, ako, pulis ako, manghuhuli ba akong kapwa adik? Manghuhuli ba akong drug lord? Hindi. Ang gagawin ko para hindi ako malipas sa critical area, kapag may mga dumadaan na tao dyan, especially sa mga bata, akbayan ko lang, lalagyan ko lang ng shabu sa bag niya, tapos kunwari yun, lalo na kapag pulis na nakabatak o nakadroga, ang trip niyan, maraming trip ng mga adik pwede siyang, ang trip nila pumatay, ang trip nila bubuwin. Kaya ang ginawa ng mga ibang pulis na adik yan, nagtitrip sila, no? Magtatanim ng ano para hindi sila malipat sa ibang area ba, sa critical na area. So ang ginawa nila, tatanim ng shabu yan o ebidensya ba. Siyempre kawawa yung mga inosente at ang masaklap ang kawawa pa kapag napagtripan pinatay. O pag pinatay siyempre sasabihin ng laban, diba? Sasabihin ng laban, hindi naman utos ni Tatay Digong na magpatay ng mga inosente. Kasalanan ng mga pulis patulay yan, kaya kawawa si Tatay Digong na pagbintangan. Pero para sa akin, opinion ko, hindi demonyo ang mga Duterte. Manny Pacquiao, no? Ay ulitin ko, believe ako sa iyo, saludo ako sa iyo. Pero 'di ba pastor ka ngayon? Pastor ka. Although naintindihan ko dati na hindi ka pastor at hindi ko na kung basta ka ba ng Biblia. Pero nung naging pastor ka, hawak ka ng Biblia, nagbabasa ka ng Biblia, pero nagbuboxing ka pa, 'di ba? Tiningnan ko, nakita ko sa record mo, hindi ko alam kung ano ang record mo nasa 60 plus yung laro mo. So siguro 50 siguro 40 ang knockout. So ibig sabihin yung 60 na yun, 60 yun, sinasaktan mo yung tao, di ba? Sinasaktan mo yung tao. Kapag sinaktan mo yung tao, nalo ka, pera. Pera, bigyan ka ng pera. Kaya nga ikaw ay naging bilyonaryo. Naging milyonaryo ka na, naging milyonaryo o bilyonaryo ka lang dahil sa paglalaro mo boxing. Pero sino bang nagpatupad ng batas ba ng Panginoon? Batas ba sa Bible na bubugbugin mo yung tao tapos bibigyan ka ng pera? Diba? Tapos sasabihin mo demonyo yung mga Duterte. Biruin mo 60 hindi ko sure basta 60 plus yung laro mo. Mas marami yung na-knockout. Mas marami, baka nga yung ibang binugbog mo, baka na
ano na nakumatos na Nakasaad ba sa Bible na kailangan mo maglaro ng boxing para bigyan ka ng pera? Alam nyo ba, alam mo ba, Manny Pacquiao, habang naglalaban ka, marami nang pupusta sa'yo. Dahil sa'yo, marami nang pupusta. Kasama nakalagay pa sa Bible na magpusta-pustahan ka, magpupuspustahan yung mga tao. Dahil sa'yo, marami nang pupustahan all over the world. Tapos sasabihin mo, demonyo yung mga Duterte. Wala naman akong sama ng loob sa iyo, Sir Manny. Sir Manny, Senador. Pero naiinis ako yung sinasabi mong demonyo yung mga Duterte. 'Di ba? Ikaw nga yung mas maraming binugbog 'Di ba? Although hindi ko alam yung background ni Tatay Digong kasi kaya lang siya naging na-speaker kasi naging presidente. Pero sa'yo, kahit hindi kita kilala, nakikilala kita dahil marami kang laro na boxing. Kikita ko pa yung na 60 plus yung laro mo, tapos marami pang knockout. Tapos bago ka pa nga magboxing, magdadasal ka pa nga, lumuluhod ka pa, tapos hawak ng rosaryo. Ano bang pinagdadasal mo? Na hindi mo mapatay yung kalaban mo at hindi ka mapatay ng kalaban mo? O tapos pag naglaro, ano ba, wala na kumatos, wala na tumba. Tapos ng 12 rounds, magyayakapan ka. Ano man ang yakap ng tao, o ano ba yung yakap ng kalaban, sinaktan mo pa rin yung tao. Diba? Yun ang ayaw ng Panginoon. Nananakit ka ng tao, nananakit ka ng kapwa-tao. Tapos ang pananakit mo pa, doon kayo mayaman, naging bilyonaryo ka pa. Tapos ngayon pastor ka. Hindi mo ba nakikita sa Bible? Hindi ko sure kasi hindi man talaga ako nagbabasa, pero feeling ko wala naman nakalagay sa Bible na sige magboxing ka tapos pagkatas pera. Ang dami nang nagpupusta sa iyo ano man ang naging kalaban mo, marami nang pupusta sa iyo. So ibig sabihin, ikaw ang dahilan na may marami nang pupustahan. Baka nga hindi mo alam yung mga ibang napustahan, baka inutang lang. Diba? So para sa akin, hindi demonyo mga Duterte. Masama lang ang loob ko dahil part ka ng hindi ko alam, parang part ka ng Bisaya ka Bisaya si Tatay Digong. Sasabihin mo na demonyos, diba? Saludo ako, Manny Pacquiao, dahil ikaw ang sikat na boxing. Pero hindi ako nagsaludo sa'yo sa speech mo doon sa maraming tao na demonyo yung mga Duterte. Never. Mas saludo pa ako kay Tatay Digong sa mga Duterte. Saludo lang ako sa iyo dahil sikat ka boxing. Naging tanyag yung Pilipinas sa boxing dahil sa iyo. Pero ulitin ko, walang nakalagay sa Bible na saktan mo yung tao. Nananakit ka ng tao, yung mayaman ka pa di ba? Habang nananakit ka ng tao, yung mayaman ka. Di ba? So, yun lang.